May tapang na parang may mga bayag kang sobrang laki na pwede mong gawing sariling salbabida. Ang presidente ng Kazakhstan, si Kassym-Jomart Tokayev, kayang tawirin ang karagatang Pasipiko gamit ang mga iyon. Bakit natin nasabi yon? Matagal ng kaalyado ni Putin, si Tokayev ay kakaupo lang sa tapat ng leader ng Russia at live sa telebisyon at diretsong nagbigay ng mensahe sa harap niya. Matatalo ang Russia. Kaya tapusin na ang digmaan na yon. Lumabas si Putin mula sa isa sa marami niyang bunker, ngunit napahiya at sumimangot lang habang nagsasalita si Tokayev. Ngayon, kailangang tanggapin ni Putin na pati mga dapat sumusuporta sa kanya ay nakikita na rin ang masamang kinabukasan ng Russia. Dapat sana'y tagumpay ito para kay Putin. Noong Hulyo 25, unang lumabas muli sa publiko si Putin matapos ang ilang linggo at nagsagawa ng planadong publicity stunt sa Irkutsk. Pumunta ang leader ng Russia sa Omsk para makipagkita kay Tokayev. Maayos ang pagtitiempo ng mga tagapangasiwa ni Putin sa pagbisitang ito. Pagtapos ng Hulyo, nawala na ang usok at amoy ng nasusunog na gasolina mula sa record-breaking na pag-atake ng Ukraine sa refinery ng lungsod sa Siberia. May pagkakataon na ngayon si Putin na tumayo kasama si Tokayev sa pambansang telebisyon para magpabatid sa mga Ruso-Ukol sa ekonomikong kooperasyon at mga kasunduang gagawin ng dalawang leader. Inaasahan ni Putin na mapag-usapan ang mga susunod na hakbang sa relasyon ng dalawang bansa. May ibang plano si Tokayev. Nang magsimulang magsalita ang Pangulo ng Kazakhstan, hindi niya iniisip ang mga papuri kay Putin na inaasahan ng leader ng Rusya. May gustong sabihin si Tokayev. Ayaw niyang talakayin ang detalye. Ngunit gusto ni Tokayev pag-usapan ang Ukraine. Parang sampal sa mukha ni Putin ang mga sinabi ni Tokayev. Sobrang lakas na para bang ginawa ng jackass crew gamit ang higanting kamay nilang aparato. Hindi ko itatago ang katotohanan na nakakatanggap ako ng maraming sinyales na naipaalam ko na sa iyo sa pamamagitan ng telepono mula sa Europa at Estados Unidos ng Amerika. Tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng labanan sa pagitan ng Ukraine at Russia, idineklara ni Tokayev. Sa harap ng kamera, bawat salita at irap ni Putin ay ipinalabas sa buong Russia. Pagkatapos ay nagpatuloy si Tokayev at sinabi, hindi ganap malinaw ang likas ng labang ito. Ginawa niya ulit ito sa harap ni Putin. Halos parang wala lang na ipinaalam sa buong mundo yon. Ang maraming dahilan na ibinigay ni Putin para sa kanyang pananakop, mula sa pagnanais na labanan ang nazismo sa bansa hanggang sa kanyang kasaysayan. Ang mga baluktot na pahayag na ang mga Ruso at Ukranyano ay isang bayan ay walang saysay. Hindi naniniwala si Tokayev sa alinman dito. Pagkatapos, ibinigay ni Tokayev ang sampal na narinig sa buong mundo. Kailangang matapos na ang lahat ng ito. Idiniklara ng presidente ng Kazakhstan habang nanawagan kay Putin na ihinto muna ang digmaan. At kapag ginawa niya yon, dagdag ni Tokayev, hindi maaasahan ni Putin ang Kazakhstan bilang tagapamagitan na maaaring pumanig sa Russia. Mariing tumanggi ang Kazakhstan na maging tagapamagitan ani Tokayev. Sabi ng leader ng Kazakhstan, kaya ng Russia na umasa sa sarili nito dahil isa itong dakilang bansa. Nagulat si Putin. Hindi inaasahan. Nang tumayo siya ulit, mahina niyang sinabi na magbibigay siya ng detalyadong ulat kay Tokayev pagkatapos ng insidente ng Meteor. Walang saysay ang ulat na yon. Narinig na yon ni Tokayev noon pa. At alam yon ni Putin. Ang leader ng Russia ay napilitang umupo sa likuran habang ang presidente na kaalyado niya, lalo na sa kalakalan at ekonomiya, ay diretsang pinagsabihan siya kung gaano siya kamangmang ipagpatuloy ang isang digmaan na malinaw namang hindi niya na ipapanalo. Napahiya si Putin. Maganda ang araw niya hanggang ngayon. Maayos ang naging pagbisita niya sa Irkutsk dahil dumating si Putin sa plantanang eroplano ng reyon sa isang hindi inaasahang pagbisita kung saan inspeksyon niya ang MC-21 na pampasaherong jet at ang Yak-130M na combat trainer. Ang mga bodyguard sa paligid niya ay nagpapakita ng paranoia at takot ni Putin sa asasinasyon. Pero naging maayos naman ng lahat. Dumating si Putin sa Omsk at hinarang ng isang lalaking inaasahang luluhod, hahalik sa singsing at magpapasalamat sa Russia bilang kasosyo sa kalakalan. Si Dmitry Kalejev, mamamahayag na Ruso, ay mahusay na nagbuod ng kahihiyan na nagsabing, sa huli, magalang na inilahad na ang pananakop ni Putin sa Ukraine ay isang gawa ng kabaliwan at pansariling kapritsyo. Ito ay isang sampal kay Putin na matagal nang iginigiit ang dahilan ng sigalot. Ngayon, ang direktang batiko sa kanya ay nagsasabing wala siyang tunay na dahilan at gawa-gawa lang ito ni Putin. Lugmok at pinanghihinaan ng loob mula sa isang engkwentro na inaasahan niyang magiging iba ang kalalabasan, si Putin ay malamang na umalis upang magtago muli sa isa sa kanyang mga bunker. Napahiya siya ng diretsang ininsulto sa harap niya ng taong pinagkakatiwalaan niyang susunod sa kanya. Habang nagtago siyang muli sa publiko, malamang na hindi siya magpapakita ng ilang linggo habang nagpapagaling sa kahihiyan. Isang salita ang paulit-ulit sa kanyang isip. Bakit? Magandang tanong yan at maraming sagot. Mamaya, ipapaliwanag namin lahat ng dahilan
kung bakit ginawa ni Tokayev yon kay Putin. Bago natin gawin yan, narito ang military show. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel, ngayon na ang tamang panahon. At habang nandyan ka na, huwag kalimutang pindutin ang notification bell para siguradong makakarating sa'yo ang aming mga daily videos. Ngayon, tila ang sagot sa malaking tanong ni Putin ay ang Ukraine. Agad magagalit si Putin sa pagtalikod ng Kazakhstan sa Russia dahil sa Ukraine. Pero kalahati lang ang tama niya. Hindi tulad ng iniisip niya. Kahit matagal ng kaalyado sa kalakalan ng Russia, hindi kailanman nagpahiwatig si Kazakhstan ng suporta kay Putin o sa tinatawag niyang espesyal na operasyong militar sa Ukraine. Simula pa ng digmaan, sinabi ng Kazakhstan na hindi nito kinikilala ang mga separatistang teritoryo sa Ukraine bilang independyente. Dahil dito, naputol ang anumang suporta na maaaring inaasahan ni Putin. Official, hindi kinikilala ng Kazakhstan na ang sinakop na Crimea ay bahagi ng Russia. Hindi rin ito kinikilala ang mga teritoryong sinakop ng Russia mula Pebrero 2022. Ang lupang iyon ay pag-aari ng Ukraine at dapat manatiling ganoon ayon sa Kazakhstan. Kaya ang tiisin ni Putin yon dahil mas mahalaga ang Kazakhstan sa Russia bilang kasosyo sa kalakalan kaysa militar. Lalo na't hindi naman kilala ang bansa sa gitnang Asya sa puwersa militar. Kaya kahit kulang ang suporta, malabong magbigay ng tulong militar sa Ukraine laban sa aksyon ng Russia. Dagdag pa rito, ito talaga ang ginagawa ng Kazakhstan ayon sa pangatwiran ni Putin. Binabalansin nito ang diplomasya sa lahat ng panig upang manatiling neutral hanggat maaari. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Putin na ang kanyang pananakop ay sisira sa relasyon ng Russia at Kazakhstan. Hindi ito naging at hanggang ngayon ay hindi pa rin isang ganap na paghihiwalay. Gayunpaman, habang lumilipas ang mga taon, nagbago ang uri ng relasyon sa pagitan ng dalawa. Bago ang Ukraine conflict, malinaw na mas malakas ang Russia. Mayroong pagkakatuwang, ngunit malayo ito sa pagiging pantay. Sa gitnang Asya, matagal nang pinalalakas ni Putin ang impluwensya ng Russia sa pamamagitan ng mga ekonomikong balangkas na pabor sa Russia at pilit na ipinapakita na tanging Russia ang kayang magpanatili ng kaligtasan ng mga bansang tulad ng Kazakhstan. Nasira ng pagsakop sa Ukraine ang relasyong ito. Pinakita sa Kazakhstan na madali palang balingan ng Russia ang alinmang bansa ayon sa kapritsyo ni Putin. Mas malala para kay Putin, ipinakita ng 4.5 taon ng digmaan na malayo na sa dating lakas ang Russia. Hindi na epektibo ang mga argumento sa kolektibong seguridad, lalo na habang tumatagal at patuloy lumalaban ang Ukraine na nagdudulot ng pinsala sa Russia. Unti-unting nawawala ang takot ng mga lider tulad ni Tokayev sa pagsasalita. Malaki ang naging epekto ng pananaw ng Kazakhstan sa nangyayari sa Ukraine sa mga pangyayari sa Omsk. Ang tunay na dahilan sa mga kilos ni Tokayev ay ang mga buka ng pananakop ni Putin hanggang ngayon. Sa pag-usad ng digmaan, nagbago ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng Russia at Kazakhstan. Hindi namin sinasabi na ang Kazakhstan na ngayon ang mas makapangyarihan sa kanilang dalawa. Hindi naman. Pero ang Kazakhstan ay naging kasosyong dati mabuti ng mayroon. Ngayon, mahalaga na ito para sa kaligtasan ng Russia laban sa Ukraine. Alam ni Tokayev na may kapangyarihan na siya ngayon. At ang pinakamalinaw na halimbawa ng kapangyarihang yon ay makikita sa mga kamakailang hiling ng Russia sa Kazakhstan para tulungan sila sa lumalalang problema sa gasolina. Habang sunod-sunod ang sunog sa mga refinery ng Russia at tuloy ang pagsira ng Ukraine sa mga truck at tanker ng gasolina sa okupadong teritoryo, nahaharap ang Russia sa krisis sa fuel. Si Putin na halos nagmamakaawa, lumapit sa Kazakhstan bandang katapusan ng Hunyo para humingi ng 50,000 tonelada ng gasolina upang mabawasan ang mahabang pila sa mga gasolinahan sa Russia. Hindi kaagad pumayag ang Kazakhstan. Sumang-ayon lang sila sa hiling ni Putin makalipas ang 1 linggo. Nung sandaling yon, dalawang bagay ang naging malinaw kay Tokayev. Una, itinuturing pa rin ng Russia ang Kazakhstan bilang nakababatang kapatid na maaaring samantalahin kahit makasama pa ito sa Kazakhstan. At pangalawa, desperado ang Russia. Desperado na ito kung humihingi ng gasolina. Samantalang umiikot sa langis ang buong bansang Russia. Ito ang tinatawag na leverage. Alam ni Tokayev na kailangan ni Putin ang Kazakhstan at kailangan din ng Kazakhstan ang Russia. Karamihan ng langis ng Kazakhstan ay dumadaan muna sa mga pipeline ng Russia bago mapunta sa ibang customer. Ang pagiging mahalaga sa Russia ay may benepisyo tulad ng pagharap kay Putin at pagsabing walang saysay ang pananakop niya sa Ukraine at panahon na upang tapusin ang digmaan. Ang mga pahayag ni Tokayev ay pagkilala sa malinaw na katotohanan. Ang Ukraine ay isang napakadelikadong bansa. Nais ng Kazakhstan na matapos ang digmaan sa Ukraine dahil naapektuhan ng drone strike ang pagbebenta nila ng gasolina at langis. Hindi direktang tinatamaan ng Ukraine ang Kazakhstan. Magiging isang diplomatikong pagkakamali iyon sa isang bansang tila handang suportahan ang karapatan ng Ukraine na maging isang soberanong bansa. Pero ang ginagawa ng Ukraine ay tinatarget ang mga infrastruktura ng langis na inaasahan ng Kazakhstan na nabanggit natin kanina. Iniulat ng Moscow Times ang serye ng drone strikes ng Ukraine kamakailan sa Black Sea
at Sea of Azov dahil sa mga pag-atake sa Caspian Pipeline Consortium Terminal na pilitang bawasan ng mga kumpanya ng langis ng Kazakhstan ang araw-araw na produksyon. Bagamat inilarawan ito bilang isang purong technical na desisyon, isa na namang paalala ito sa Kazakhstan na ang digmaan ni Putin ay nakakasama sa bansa. Madalas atakihin ng Ukraine ang Novorossiysk, isang daungan sa Black Sea. Dito na ngayon, nagtago ang natitirang Black Sea Fleet matapos mapaalis mula sa Sevastopol Port sa Crimea. Komersyal na daungan din ang Novorossiysk. Muling dumadaloy ang langis dito. Ang iba galing Kazakhstan at nagdadagdag pa ito ng mas maraming abala na ayaw ni Tokayev na siya ang sumalo para kay Putin. Pagkatapos ng lahat, ang Kazakhstan ay parang Russia sa isang aspeto. Ang sektor ng langis at gas nito ay napakahalaga sa kalusugan ng ekonomiya ng Kazakhstan. Ayon sa Forbes, mahigit 30% ng GDP ng Kazakhstan at higit 75% ng export nito ay mula sa bintang enerhiya. Kung magpapatuloy ang pag-atake ng drone ng Ukraine sa mga daungan at terminal na ginagamit ng Kazakhstan sa pagbenta ng produkto, magdudulot iyon ng hirap sa kabuhayan ng mga tao sa bansa. Mas malinaw na ngayon ang motibo ni Tokayev. May pagsasamantala sa impluwensya ng Kazakhstan, pero ginagawa lang ni Tokayev ang tungkulin niyang protektahan ng bansa. Kapag sinabihan niya si Putin na panahon na para tapusin ang digmaan, ginagawa niya ito dahil alam niyang hindi mananalo ang Russia. Hindi sa paraang gusto ni Putin na manalo, habang tuloy ang pagsugod ni Putin sa bangin ng sariling ambisyon. Hindi na babalik sa dati ang buhay sa Kazakhstan. May problema si Putin, Kazakhstan. Pero lampas pa sa lahat ng dahilan kung bakit ginawa ni Tokayev ang kanyang ginawa, may mas malaking issue pang umuusbong para sa leader ng Russia. Ang issue ay bumabalik sa naunang nabanggit. Sinusubukan ng Kazakhstan makipagkaibigan sa maraming bansa. Matagal na ang digmaan sa Ukraine, kaya hindi na pwedeng maglaro sa magkabilang panig. Ayon sa Common Space, ilang beses nang nasubok ang multi-vector foreign policy ng Kazakhstan nitong huling 5 taon. Dahil sa digmaan ng Rusya, Operation Epic Fury o paglawak ng impluwensya ng China sa gitnang Asya, napipilitan na ngayong pumili ng panig ang Kazakhstan. Ipinakita ng Hulyo 25 kay Putin ang isang mahalagang bagay. Hindi magiging panig ng Kazakhstan ang Rusya. Balikan natin ang isang kawili-wiling bahagi ng talumpati ni Tokayev. Narinig mo ito kanina. Sinabi ni Tokayev kay Putin na nakatanggap siya ng maraming mensahe mula sa mga panig sa Estados Unidos at Europa tungkol sa kasalukuyang kalagayan ng kampanya ng Rusya. Ang misteryo ay tungkol sa kung ano ang mga mensaheng iyon. Napag-usapan na may impluwensya ang Kazakhstan sa Rusya at may impluwensya ang kanluran sa Kazakhstan. Alam ng mga lider ng Amerika at Europa na ang Kazakhstan at ang buong gitnang Asya ay may mga kahinaan pagdating sa enerhiya dahil umaasa sila sa Rusya bilang tagapamagitan ng kanilang langis papunta sa ibang bahagi ng mundo. Kapag sinabi ni Tokayev na tumatanggap siya ng signal, maaaring ibig niyang sabihin, ipinapahiwatig na ng mga lider ng kanluran na kailangan na niyang simulan ang paglalagay ng presyon kay Putin. O baka sila na mismo ang gumamit ng sarili nilang impluwensya, marahil hindi sa pamamagitan ng pagbili ng langis mula sa Kazakhstan. Ang Kazakhstan ngayon ang ikatlong pinakamalaking tagapagtustos ng langis ng European Union. Kaya baka pinahihiwatig na maaaring mawala ang lahat ng yon kung hindi maglalagay ng presyon si Tokayev. Ito ay haka-haka lamang syempre. Nagpahiwatig lang si Tokayev tungkol sa impluwensya ng kanluran at maaaring mas mabay pa ang impluwensyang iyon. Sa katunayan, noong katapusan ng Hunyo, nakakuha ang Kazakhstan ng mga kasunduang nagkakahalaga ng $12 billion mula sa European Union. Karamihan dito ay tungkol sa pagbili ng 50 Airbus na pampasaherong eroplano mula sa EU. Kaya siguro hindi kinukumbinsi ng Europa si Tokayev. Imbes, mas interesado si Tokayev sa mga benepisyong maibibigay ng kanluran na hindi kayang ibigay ng naparusahang Russia. Muli, ito ay pawang haka-haka lamang. Ngunit makikita ni Putin ang pattern na lumilitaw sa mga pangyayaring ito at malalaman niyang nagsisimula ng mawalan ng impluwensya ang Rusya sa Kazakhstan. Handa nang tumalon ang bansang nagbalanse sa alanganing posisyon. Papunta ito sa kanluran. Nagdadagdag ang GIS ng bagong balakid sa mga pangyayari. Mas lalo nang tinitingnan ng Kazakhstan ang China bilang mamimili ng langis nito. Sa katunayan, dalawa lang ang ruta ng paghahatid ng langis ng Kazakhstan na hindi dumadaan sa Rusya. At isa rito ay sa pamamagitan ng pipeline na nag-uugnay sa probinsya ng Ataso ng bansa papuntang Xinjiang sa China. Noong 2024, nagdala ang pipeline ng 1.2 milyong toneladang krudo sa China na nagpapakita ng posibilidad ng pagkakalas ng Kazakhstan sa Rusya. Siyempre, marami pang kailangang gawin. Pero ang China, na halos walang sariling produksyon ng langis, ay tiyak na magiging masaya na magtayo ng kinakailangang infrastruktura para sa langis. At pagkakataong, palawakin ang impluwensya nito sa gitnang Asya sa kapinsalaan ng Rusya. Unti-unti nang nakikita ang kabuuan. Malinaw na napasok ni Putin ang sarili sa mapanganib na laro na sanay na iwasan kung hindi niya sinalakay ang Ukraine. Lahat ng nangyayari ngayon sa Kazakhstan, mula sa lumalakas na impluwensya ng Ukraine, kanluran at China, hanggang sa tapang ng leader na umupo sa harap ni Putin at ipahiya siya, bunga ito ng halos 5 taon ng pananakop ni Putin. Mas mahina ngayon ang Rusya kaysa noong 2022. Mas mahina pa, bumalik kay Putin ang kanyang ginawa nang sabihin ng isang kaalyado na panahon na para magdeklara ng kapayapaan dahil walang saysay ang digmaan. Naiparating na ni Tokayev ang mensahe
Pero makikinig ba si Putin? Kahit nabigla siya sa nangyari sa Omsk, malabong isulong ni Putin ang kapayapaan. Kahit sinabi ni Tokayev na panahon na. Huwag ninyo kaming maintindihan ng mali. Dapat makinig si Putin. Ayon sa Viceni list ng Croatia sa Kiev Post, hindi si Putin ang tipong makatwirang tao na makikinig sa mga kaalyado niyang nagsasabing panahon ng tumigil. Ang pagtanggap sa kasalukuyang sitwasyon ay nangangahulugang pagkilala sa soberanya ng Ukraine na magiging tagumpay ng Ukraine, hindi ng Russia. Hindi ito tinatanggap ni Putin at hindi siya hihinto hanggat hindi napipilitan ayon sa ulat. May ebidensya sa mga bagong pangyayari. Tumanggi si Putin sa tigil putukan kahit halatang nawalan na ng inisyatiba ang Russia sa Ukraine at patuloy itong tinatamaan ng mga atake at parusa ng Ukraine. Habang tayo nag-uusap, may mga usap-usapan na ang Ukraine at Estados Unidos ay gumawa ng bagong panukalang kapayapaan. Tumanggi ang Kremlin na kilalanin ang panukala at walang komento hanggat walang konkretong ebidensya. Malaki ang posibilidad na kung hindi kasama sa panukala ang pagsuko ng teritoryo ng Ukraine, hindi ito tatanggapin ni Putin. Hindi niya magagawa yon. Naipit si Putin dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang gera sa Ukraine. Kung hindi niya makamit ang tagumpay na ipinangako niya, maaring maging mahina siya at mapatalsik sa pwesto. Pero kung ipagpapatuloy niya ang labanan, mas marami pang katulad ng ginawa ni Tokayev ang mangyayari. Dahil hindi lang Kazakhstan, kundi pati na rin ang iba pang mga bansa sa gitnang Asya ay mag-aanyaya ng mas maraming impluwensya mula sa kanluran o silangan. Kaya anong gagawin ni Putin? Alinman sa sarili niya o sa Russia ang mapipinsala niya. At sa huli, walang mas mahalaga kay Vladimir Putin kundi ang taong nakikita niya sa salamin. Kaya tatanggapin niya na mawawala na naman ang isa niyang kakampi. Sa paggawa niya nito, masisira ang Russia sa mga susunod na taon na di na niya aabutan. Babala ito ni Tokayev na hindi papansinin ni Putin. Dapat niyang pakinggan. Ang nangyayari sa Kazakhstan ay sintomas lang ng tumor na si Putin na nagpapabulok sa Russia. Ang leader na gustong pagtibayin ang pamana bilang alamat ng Russia ay nagdudulot ng pag-iisa at matagalang pagbagsak ng bansa, lampas pa sa Kazakhstan. Kung gusto mong matuto pa, panoorin ang aming video tungkol sa kung paano itinulak ni Putin ang Russia sa isang bagay na mas malala pa kaysa sa pagkatalo sa Ukraine. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Military Show para makita pa ang iba naming malalalim na pagsusuri tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa geopolitika. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.